So ayun, good morning, good afternoon, good day, mabuhay at everyone. So I am Gabriel Owen R. Abanico from BSME 2202 and this is for my recitation in my course subject, Mechanics of Deformable Bodies. So we are assigned to solve a problem, particularly this problem 6.1, for the simply supported beam carrying the concentrated load P at its midspan. Determine A, the equation of the elastic curve, and B, the maximum displacement. So attached also here is the figure of the problem. So first and foremost, analyze muna natin yung ating problem. So sabi dito, meron daw tayong simply supported beam. Ano ba pag simply supported beam? So pag simply supported beam, meron lang tayong one pin support or hinge and then one roller support, as we can see in this figure. And then, stated also in our problem, meron din daw tayong concentrated load T. So, from that, lista muna natin yung ating mga given. Yan. Given. Yung ating mga given. Yan. So, for our given, excuse. So first, meron daw tayong simply supported beam. Ito yun. Ibig sabihin, meron tayong one pin and then one roller. Then, stated also in the problem, meron daw tayong concentrated load P sa midspan or sa gitna ng ating beam. Then, total length or L. So, ito, ang length ng A to B is L over 2 and then B to C, L over 2 also. So, L over 2 plus L over 2, pag pinag-plus natin yan, magiging L na lang yan. Makakancel out lang yung 2. So, magiging L. Ang total length natin is denoted by capital letter L. And then, ang ating support A, yung support natin na una, which is P, and then support B, sa ating point C is yung ating roller. So ano naman yung ating hinahanap sa problem? So ang find natin, first, as stated in the problem, the equation of the elastic curve, and then B, the maximum displacement. So proceeding, gawan natin to ng FBD or free body diagram. So FBD, or yung ating free body diagram. So, attach natin dito. So, ito ay ginawa ko na beforehand. So, going back to our problem. Sa ating daw point A, meron daw tayong pin support or hinge. Kapag pin support, meron niyang horizontal and vertical force. Then, sa point C naman, meron tayong roller. Kapag roller, meron lang siyang vertical force. And then, yung ating load P, syempre, nasa gitna. So, ayun, nakalagay siya sa gitna. Ngayon, para sa direction ng ating AY and CY, so, knowing na may load tayo na P pababa, so, ang ating reaction forces, malamang sa malamang ay lalabanan niya or kokontrahin niya yung load pataas. So, since ito ay pababa, itong dalawa, pataas. Yan. Then, ngayon, meron na tayong FBD. Kailangan muna natin intindihin ano ba yung concept dito sa ating problem. Di ba, ang hinahanap po? Equation of the elastic curve and the maximum displacement. So, ano ba yung concept doon? So, sa mechanics of deformable bodies or sa deformable bodies, kapag may load ang beam or isang bagay, nagkakaroon yun ng may tendency na bumaluktot, magkaroon ng dent, magkaroon ng paglubog, or yun, yung mga ganung bagay. So, for this beam, for example, so ito yung atin, may load dito yung ating beam. Ibig sabihin, mabigat yan dyan. May tendency na
magkaroon niya ng dent or bumaluktot yan dyan sa part na yan since nandyan yung kanyang load. And itong curve na ito, yan, yung red curve na drawing ko, ang tawag dyan sa shape na nabubuo na yan ay elastic curve or deflection curve. So for this particular problem, meron tayong gagamiting theory which is the Euler beam theory. So ano ba yung Euler beam theory? So this is fundamental in beams. Yan. So ang Euler beam theory, Euler-Bernoulli beam theory rather. So meron tong pinaka-importanteng equation which is ito. Yan. Yan, ano ba yung EI d squared y over dx squared na yan equals m of x? So, itong equation na to, ito yung pinaka-importanteng equation sa Euler-Bernoulli beam theory. So, ito yung governing differential equation ng elastic curve. So, ano ba itong mga nakalagay dito? Ano ba yung EI, m of x na yan? So, identify natin yan. So, ito. Yan. So, ang E dito sa ating formula or equation na ito is yung stiffness ng material. Ito yung modulus of elasticity ng material. So, na-discuss ito sa deformation, if hindi ako nagkakamali. Then, sa I, ito yung ating moment of inertia. So, ito naman yung resistance ng cross-section against sa bending. And ang EI naman natin, pag pinag-multiply natin yung ating E and I, ito yung ating flexural rigidity. Ano yung flexural rigidity? So, ito yung resistance ng isang structural element katulad ng beam sa bending. Then, next is yung ating M of X. So, ito naman yung ating bending moment. And then, Y of X naman natin is, ito yung deflection ng ating beam. Pero, saan nanggaling to? Y of X na to. Wala namang Y of X dyan sa equation na yan. So, ang Y of X na to, ito yung ating deflection ng beam. Ito kasing d squared Y all over dx squared. Yan yung tinatawag nating curvature. Curvature. Curvature yan. Yan, curvature yan. Ngayon, yung d squared y all over dx squared, kapag yan in-integrate natin, magiging slope yan. Kapag in-integrate uli natin or nagkaroon tayo ng second integration, yun na yung ating deflection ng beam. Okay? So, bakit, saan ba nanggaling tong equation na to? So, ang equation na to ay nanggaling sa relationship ng curvature, ito, and ang ating bending moment. So, bakit ito yung ating ginagamit? Dahil sa beam theory or sa beams, ang bending moment ang nagkokos ng curvature. At ang curvature naman, ang siyang nagkokos ng deflection. So, dito sa ating problem, kailangan natin yung deflection. So, para makuha natin ang deflection, kailangan natin yung relationship ng moment at ng curvature. So, tandaan natin na pag mas rigid yung beam, less curvature. Kapag mas madami naman yung load, mas mataas yung curvature. So, kung mas mataas ang EI, ibig sabihin, mas matigas o mas rigid ang beam, mas maliit ang deflection. Yun. Ngayon, naintindihan na natin yung concept. So, proceed na tayo sa kasunod nating gagawin. So, balik tayo dun sa ating free body diagram. So, insert lang ulit natin yung ating free body diagram. So, ito yung ating free body diagram. Ngayon, kailangan, di ba dito sa ating free body diagram, meron tayo ditong mga support reactions. Yan. Bago natin ma-analyze kung paano ba nagbe-bend yung ating beam, kailangan muna natin malaman ano ba yung mga forces na nag-a-act dun sa beam mismo. So, ito yung mga support reaction. So, ang support reaction, nagre-react ito para ma-prevent yung beam sa paggalaw. Yan.
So, hindi tayo makakagawa ng bending moment equation kung hindi natin alam yung ating mga support reactions. So, ang reactions kasi, ito yung source ng internal moments ng ating beam. So, from this equation, since mapapansin natin na yung load natin, ayun no, nasa gitna siya. Ibig sabihin, nasa gitna yung load, so nasa gitna. Then, symmetric yung ating beam. Ibig sabihin, yung force na binibigay nito at force na binibigay nito, equal lang. Since nasa gitna yung ating loading, so mahahati lang siya equally. Itong AX natin, palit tayo ng kulay. Itong ating AX, yan, pwede na natin siya i-disregard since wala namang ibang horizontal force dito. So, meron lang tayong vertical force or sa y-axis lang. So, concluding, ito, pwede na natin to i-represent na lang as RA. And then, ito ay RC. So, from this, sabi natin equal yung ating reaction. So, RA is equals to RC. Yan. Ngayon, kailangan natin mag-summation ng forces in Y. Kasi, Y lang naman yung force na meron tayo dito. So, mag-a-apply tayo ng equilibrium equation. Yan. So, ito, yung ating equation. So, this is positive upward. Pangit na kulay. Positive upward. Yan. Ibig sabihin, yung RA daw natin, so, magsasummation of forces tayo, no? So, RA, ito, positive upward, pataas. RC, positive upward, pataas. Ibig sabihin, RA plus RC, yung P natin is pababa. So, negative P is equals to 0. Ngayon, sinabi natin or na-conclude natin kanina na ang RA daw ay equal sa RC. Ibig sabihin, yung RA pwede yung maging RC. Yung RC pwede yung maging RA. Ayun, yung RC natin, papalitan natin to. Gagawin natin tong RA. So, RA plus RA to RA. Then, itong ating P, transpose lang natin sa kabila. So, 2RA is equals to P. So, meron tong 2. So, kailangan natin i-divide ito by 2. Ito din. So, cancel. So, ang RA daw natin ay magiging equal sa P over 2. So, since yung RC ay equal sa RA, yung RC natin is P over 2 also. So, di ba nagme-make sense? Kasi di ba, since yung load natin ay nasa center, yung parehas nating support, nagki-carry lang sila ng equal na load. Kumbaga, tigkalhati lang sila, ganon. Ngayon, from this, yan, balik tayo dun sa ating FBD. Ngayon, kailangan natin, di ba, ng moment equation. Paano ba tayo makakakuha ng moment? Ang dami nating unknown. Ngayon, para mas mapasimple yung ating problem, since symmetric naman yung ating beam, pwedeng kalahati na lang yung ating i-analyze. Mas mapapadali natin yung solution. And mas convenient sa atin ang pagsosolve. So, for example, ito, hatiin ko na lang siya dito. Yan. So, ito yung ating left side. Yan, left side yan, ha. Then, ito yung ating right side. So, mas gusto kong isolve itong left side since mas madali para sa akin ito. So from this, hatiin natin yan. Hahati yung ating beam. So, hinati natin para mas madali tayo makapag-solve, ano. So, ito yung left half ng ating beam. So, syempre, hinati natin, nagkaroon ng moment dito in X. And then, nagkaroon dito ng shear force. Then, yung ating length nito is denote natin by X. So, kinat natin yung beam sa distance X mula sa support A. So, from the left section naman, ang ano lang dito, ang included lang dito ay, ito, reactions lang. Wala tayong load.
Since ang load natin ay nasa labas, itong P, nasa kalahati siya, no? Hindi mo siya pwedeng isama dito sa ating pagkakat. So, mas convenient to. So, ina-analyze lang kasi natin yung left half, yung load natin nasa gitna. So, mula dito, pwede na tayo mag-create ng bending moment equation. So, bending moment, so ito. So, ang moment natin sa distance ng sa distance x, so dito is ito. Yes, anong galing yan? RA multiplied by x. So, moment natin in x. So, ang ikot natin, ipapagarne. Gayan, positive. Yan. Positive yan. So, dito, ibig sabihin, nag-o-oppose yung AY. Meron ka ditong moment sa M of X. Sorry. Nag-moment tayo ay sa B. So, pag moment natin sa B, meron siyang, merong moment yung X natin. So, equals, so this is positive, negative. Positive is equals to negative yan. So, ang RA natin, so ito, simula sa point B, ang RA or itong AY natin, so dininote na lang natin siya as reaction A, meron siyang distance na X simula sa or papunta sa point B. So, kapag nagmo-moment tayo, force multiplied by your distance. So, ito na yon. So, ito na yung ating moment. So, kailangan natin i-substitute. Substitute natin tong value ng reaction. Ano ba yung value natin ng reaction? Ito. Isa-substitute natin tong P over 2 dine sa RA dine. Yan. So, substitute natin. Yan. So, once na na-substitute na natin, so, ang moment natin, or bending moment natin in X, or M of X natin, so, sinubstitute natin yung P over 2 sa RA, naging P over 2X. Simple substitution, salpak lang. So, bakit linear? Parang napansin natin, ba't linear to X lang? Bakit linear yung yung moment equation? Dahil, unang-una, yung ating reaction force kasi is constant. Siya lang naman yung nandyan, walang force. Walang loaded, walang distributed load na nag-e-exist dito sa ating region. Ibig sabihin, ang bending moment natin, nag-change siya linearly with X. So, meron na tayong M of X. Ngayon, pwede na natin to i-substitute dito sa ating nasaan yung ating? Yung ating Euler-Bernoulli beam theory equation. So, yung equation ng ating elastic curve equation. So, sa-substitute na natin to. So, ito yung ating equation. Yan. Ngayon, itong M of X na to, isasalpak lang natin siya dito. Ganun lang siya kadali. Yan. Yun. Nasalpak na natin siya. So, yung M of X naging lang, P over 2X. Ganun lang kasimple. Ngayon, meron na tayong ito yung ating equation, kailangan natin kasi siyang i-integrate. So, ito na yung ating new governing equation ng ating beam. Ngayon, kailangan natin magkaroon ng first integration. Both sides, integrate natin with respect to x. So, bakit natin kailangan magkaroon ng first integration? So, first integration to get slope equation. Kailangan natin makuha yung slope equation. 'Di ba? Ang ang pattern nga natin, punta tayo sa slope yan. 'Di ba? Curvature, slope, then punta tayo sa deflection.
So, integrate natin both sides with respect to x. So, ito. Integrate na natin yan. So, ito. Integrate natin to with respect to x. So, ito. Matatanggal lang yung squared. Yan. Yan. So, EI is equal, EI multiplied by dy over dx. Then, dito sa kabila, i-integrate lang natin. So, ito kasi trinit natin as constant. Ito, treat din natin as constant tong p over 2. So, labas muna natin siya. So, kapag in-integrate natin to, ito ay magiging x squared all over 2. Then, multiply natin siya dito sa p over 2. Yun. So, proceeding, ito na yung mangyayari sa ating equation. Ay, sorry. Yan. So, meron na tayo ditong, ito na yung ating slope. Equation na to ng slope since dy over dx. Yan. Slope na yan. So, ang nire-represent niya na yung slope ng beam. So, yung first integration natin, kinonvert natin from curvature papunta sa slope. So, ayan sinimplify lang natin to. P multiplied by x squared, px squared all over 2 times 2, 4. Plus, kapag nag-i-integrate tayo, laging may plus c or plus yung ating constant. So, ito na yung ating slope. Yan. Ito yung ating slope equation. Ngayon, kailangan natin magkaroon ng second integration. So, bakit? Bakit natin kailangan ng second integration? Dahil, para makuha natin yung deflection equation naman. Di ba sabi nga natin, curvature, slope, then deflection. Ngayon, punta na tayo sa pag-integrate naman ng papunta sa deflection equation. So, ito yung slope natin. Integrate natin yan. Integrate natin both sides with respect to x. So, ito, pwede natin to i-cancel lang to. Pag in-integrate natin yan, magiging y na lang yung matitira. So, EIy is equals to integral nito. So, pwede natin to paghiwalayin. Integral nito and integral nitong kabilang side. So, integrate natin siya term by term. So, for the first term, so, ito yung mangyayari sa first term. So, para sa ating first term, yung ating x squared, ito, magiging i-treat natin ulit ito tas constant, ilalabas natin. So, x squared, kapag in-integrate natin yan, magiging x cubed all over 3. Ngayon, multiplied natin yung ating nilabas na constant dun sa ating na-integrate na. Then, p over 4 multiplied by x cubed all over 3. So, p over 12 x cubed. So, ito yung ating first term. For our second term naman, since ito ay constant, dadagdagan lang natin yan ng x. Yun lang yun. So, therefore, yung ating equation ay magiging ganito na. Pagkatapos natin siya i-integrate. So, ito na yung ating general elastic curve equation. So, label natin to as general elastic curve equation. So, ayun, proceeding, since meron na tayong elastic curve equation, at saka meron na din tayong slope equation, kailangan naman natin hanapin yung ating C1 at C2. Ito, C1 and C2. So, i-apply natin dito yung ating boundary conditions. So, balik lang tayo dun sa ating yung hinati natin na beam. Yan, ito yan.
So, at boundary condition A, so ito yung sa support A. Ito yun. Yan, itong part na to. So, RA represented as A natin yan. So, since ang distance niya ay dito nagsisimula, ibig sabihin, ang x niya or yung distance niya is equals to 0. Since nasa siya nasa pinakasimula. Ngayon, kapag simple, i-take note natin na kapag simply supported beam, ang y din niya is equals to 0. So, bakit? So, sa supports or sa simply supported beams, ang support kasi, hindi siya pwedeng bumaba or umangat. Diyan lang siya, nakasuporta lang. So, kaya, ang y niya is 0 sa both ends. Simula dito, from here sa point A, since meron siya ditong pins, tsaka sa kabila na roller. Pero sa gitna, dito, since wala naman siyang support dyan, pwede siyang magsag or magbend. So, ganito, para mas madaling natin maintindihan. So, kapag ang beam, nag-try yan mag-deflect downward papunta sa support, yan kunwari yung beam, yan, nilagyan natin dyan. Nag-try siya na deflect pababa. Lalabanan lang yan ng ating reaction force. Kaya nga reaction force magre-react lang siya. Ipupush back niya lang pataas uli. So ang ating beam nagfo-force siya na magstay na 0 vertical displacement kapag sa support. Ibig sabihin ganun lang siya. 0, y is equals to 0. Pero sa gitna dito, since walang support, ibig sabihin pwede siyang magsag or pwede siyang magbend sa gitna. So, since na-analyze natin na x is equals to 0 and y is equals to 0, i-substitute natin ito dito sa ating equation, dito sa ating general elastic curve equation. So, substitute lang natin yan dyan. Ito, magiging 0, and then ito, magiging 0 din, then ito, magiging 0 din. So, substitute natin. Yan, magiging, ganun siya. Ibig sabihin, since yung y natin ay 0, makakancel out na to. Ito ay 0, ito ay 0, ito ay walang kasamang 0. So, meaning, ang C2 natin is equals to 0. So, 0 daw yung ating C2. Ngayon, meron na tayong C2. Kailangan naman natin hanapin yung ating C1, which is, pwede natin tignan sa condition 2. So, ito, condition 2. Dito na lang din. So, dito sa condition 2, dito sa kabila, since symmetric daw yung ating beam, so, symmetric yung ating beam, na sa center natin, sa center kasi, ang x natin dito sa gitna, 'di ba? Mula dito sa ating first figure ay L over 2. So L over 2 yung gitna. So x is equals to L over 2. And then ang slope daw natin ay 0. So bakit magiging 0 yung ating slope? Tandaan kasi natin na kapag maximum or minimum deflection, ang ating derivative is equals to 0. So, in this case, doon sa L over 2 or sa gitna, doon nangyayari yung ating maximum deflection. Meaning, nasan yung ating equation? Yung ating dy, ito. Yung ating slope equation na ito, copy-paste ko na lang ulit siya. Ito yung ating slope equation. Meaning, dito daw sa ating slope equation, ang dy over dx daw natin is equals to 0 daw yan. Dahil, dito daw kasi nagaganap yung ating maximum deflection. Then, ang x daw natin, so saan ba nagaganap yung maximum deflection? Sa L.
over 2. So, substitute lang natin yan. Yung ating, tawag dito? Yung mga values natin. So, ito. Kapag sinubstitute natin yan, so, 0 is equals to, so ito magiging 0 na to since since ito ay dy over dx, 0, cancel na natin to. So, ito, substitute lang natin, then copy lang natin yung C1. So, multiply lang natin to, ito yung magiging, simplify pala, L squared and then 2 squared. So, ito ay magiging 4, ito ay magiging L squared. So, ito ay magiging PL squared all over 2 squared is 4 over 16. Yan. So, from this, itatranspose natin ito. Kasi ito ay, hindi. Ito na lang ang itatranspose natin. Since positive na ito. So, ang magiging equation natin ay ito. C1 is equals to negative PL squared all over 16. So, meron na tayong C1 and meron na din tayong, nasaan yung ating C2? May C2 tayo kanina. Meron na din tayong C2, which is yung C2 natin is equals to 0. C2 is equals to 0. Copy na natin yan. Parang na-overlook ko yata. Yan. Copy uli natin siya. So, yung ating C2 is equal sa 0. Yan. So, meron na tayong value ng C2 and C1. So, salpak uli natin siya dito. Yan. So, yung ating general elastic curve equation, copy natin yan. Wait, mali na copy. Itong ating general elastic curve equation, isasalpak naman natin dyan ngayon yung ating mga constant. So, ito, dito, ito, dito. So, since ito ay C2 is equals to 0, edi cancel lang natin siguro. And then, ang matitira lang ay ito, isasalpak natin dito sa C1. And then, magiging ganito na siya. Yan. EIY is equals to P over 12x cubed. Copy lang yon. Negative, since ito ay negative PL squared all over 16, then yung ating x. Then, pwede natin ito, since napansin natin, may P sila parehas, no? Pwede natin i-factor out yung P. So, factor out lang natin yung P natin dito para siya ay maging ganito. Then, na-factor out natin yung P. Pero, ang hinahanap kasi natin dito is our deflection. So, divide natin ito both sides by EI. Yan. So, yung ating final equation sa pagbebend ng beam or yung pagbebend ng beam or yung ating final elastic equation ay ito. Yan. Y of x, which is yung ating deflection, is equals to P over EI multiplied by x cubed over 12 minus L squared x over 16. So, ito yung ating sagot natin sa letter E. Yan. This is for letter E. Ngayon, for letter B, kailangan daw natin hanapin yung ating maximum deflection. Yung pinakamataas na deflection. Saan ba nangyayari yung ating maximum deflection? Dito. Dito sa midpoint or sa gitna.
Ano ba yung length, ano ba yung x nun? So, L over 2. Yan o. L over 2. Ito yung x niya eh. L over 2. So, ang x natin sa maximum deflection is x is equals to L over 2. Ngayon, isasalpak natin ito sa ating elastic curve equation. So, yung elastic curve equation natin, ito yun. Yan. Isasalpak lang natin yan. Yung L over 2. So, magiging ganun lang siya. So, ito, nilagay natin dito. At nilagay din natin dito. So, ito, 1 over P over EI multiplied by 1 over 12 quantity. Ito, yung ating value ng x natin, which is L over 2 cube minus L squared over 16 multiplied by yung x natin na L over 2. So, ito naka-cube. So, i-cube natin to. And then, i-cube natin to. So, this is, simplify natin. Dito ay magiging L cube all over. Ito ay magiging 8. 8 times 12 is 92. Minus L squared multiplied by L is L cube all over 32. Yan. Then, lagay lang natin siya as our equation. So, yan na yun, yung ating na-simplify. Ngayon, pwede pa natin to i-simplify pa uli. Kasi meron silang LCD na. Ito, may LCD sila na 96. So, lagay natin to. So, 96. 96 divided by 96 is equals to 1. 1 minus 96 divided by 32 is equals to 3. Then, ilabas na lang natin tong L cube since parehas naman siya. Yan. L cube. Ngayon, 1 minus 3 is negative 2 over 96 L cube. Ngayon, 2, negative 2 over 96, pwede pa natin siya i-simplify as 1 over 48 L cube. Ngayon, isalpak na natin siya dito. Isasama natin to din eh. So, ito ay negative nga pala. So, I forgot. So, kapag sinama natin siya, ang ating magiging y max is equals to yan. Ito yung ating magiging y max or yung ating maximum deflection. Ngayon, you may notice negative sign. So, ano ba pag ibig sabihin kapag negative sign? Negative sign means downward deflection, pababa. So, pwede natin to alisin na ang negative and then i-label na lang natin siya as downward or text na lang downward. Yan. So, this is our maximum deflection. Or pwede rin natin siya isulat na ganito. For our maximum deflection. So, ito yung sagot natin sa letter B. Ay, sorry po. So, ito. Yan. Downward. So, ang ating final answer. So, ito yung final answer natin sa letter A. Ito. Alisin natin yung ating mga guhit-guhit dyan. So, ito yung final answer natin for letter A, which is our elastic equation. And this is our answer for letter B, which is our maximum deflection. So, ito yung ating y max. So, this is downward. So, this is for letter A.
And this is for letter B. So, box na lang natin yung ating final answer. Irma. Odette Abanico. Yun lang po. Thank you for watching and I hope you learned something. Thank you. Good night.